Salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay idolatry is an insult to God. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Isaiah chapter 13 verse 20 to 22. Napuksan po natin ang ating puso-isip sa mga nagsalita ng Diyos. Sabi dito na, although the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, your teachers will be hidden no more. With your own eyes you will see them, whether you turn to the right or to the left. Your ears will hear a voice behind you saying, "This is the way, walk in it." Then you will desecrate your idols overlaid with silver and your images covered with gold. You will throw them away like a menstrual cloth and say to them, "Away." O sa Tagalog, para kayong pinakain at pinainan ng Panginoon ng kapighatian at paghihirap. Pero kahit na ginawa niya ito sa inyo, siya naguro niya ay hindi natatago sa inyo. Nakikita niyo siya at paririnig niyo ang kanyang pilig na nagtuturo sa inyo ng tamang daan, saan man kayo naroroon. Ito rin dali niyang marami ang inyong mga Diyos-Diyosang gawa sa pilak ang ginto. Itapon niyo na para napakaraming basahan at sabihin, "Ayoko nang makita kayo." Sinasabi sa verse na ito na kahit puro pagsubok o pagtigati ang pinapakita sa ating lingkod, so huwag tayong patuto na lumapit sa ibang Diyos-Diyosan, ngunit huwag tayong tumalikod sa atin. So natin dito sa patandayan para talikuran natin ang Panginoon. Teaching number 1, lack of trust in God leads to sin. Ang kakulangan ng tiwala sa Panginoon ang nagdulot ng kasalanan. At sa mga problema at hindi magandang nangyayari sa ating ay nakakata ng 50-50 na tiwala sa Panginoon. Dapat natin itong baguhin dahil hindi tayo bibigyan ng bilag ng mga pagsubok na hindi natin masusolusyonan ng lahat ng ito. Tatangin tayo ng purpose sa buhay natin at dapat tayo magtiwala sa Kanya. Teaching number 2, idolatry is an insult to God. Dapat isa lang ang ating Diyos na pinaniniwalaan. Huwag tayo magpaniwala sa mga Diyos-Diyosan dahil si God dapat magbigay ng kanyang buhay upang mawala ang ating kasalanan. Walang ibang bagay o buhay na tayo makapagpamali sa ginawa niya ito. Teaching number 3, God appears and guides. Binibigyan tayo ng Panginoon ng mga signs at problema para matuloy tayong bumalik sa Kanya. Ito yung parang guide niya sa atin dapat. Sa Kanya na tayo magtiwala pag may problema, hindi sa mga Diyos-Diyos. Application number 1, trust God above everyone and everything. Magtiwala tayo sa Panginoon ng buong buo, ng walang pag-amilangan dahil walang ibang kaya magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ngunit siya namin. So, application number 2, throw idols with and sneeze like menstrual flow. Iwasan na pagmina natin ang mga nakaugalian na magkakaroon ng mga idol pa Diyos-Diyosan dahil kasalanan ito sa Panginoon. Dapat siya lang ang ating itinuturi sa Panginoon dahil hindi dahil sa Kanya ang ating buhay ay mapupunta sa pariwara. Application number 3, treat the Spirit as ever-present teacher. Turing natin ang ating Spirito na present teacher sa kanila. Sa kanila tayo manghingi ng gabay o katuruan sa ating mga madadaanan na problema. Ibigay ito ni God, hindi sa mga bagay o kung ano-ano na Diyos-Diyosan. Yun naman po ang aking devotion. Maraming salamat.